Kalagitnaan pa lang ng Setyembre pero tatlong bagyo na agad ang dumating sa bansa. Pero kahit tila kota na tayo sa bagyo ngayong buwan, posible pa raw madagdagan yan ayon sa Pag-asa. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. Ilang oras matapos makapasok ng Philippine Area of Responsibility ang Tropical Storm Pulasan kagabi na ngayoy Bagyong Helen na, nakalabas na rin sa wakas ang mata naman ng Bagyong Hener kaninang alas 2 ng madaling araw. Dahil dyan, nakapagtala na ng 3 bagyo ang bansa ngayong buwan ng Setyembre. Kapansin-pansin nga na pagpasok pa lang ng buwan, bungad na agad ang epekto ng sama ng panahon. At ang rason, ang mas tumaas daw na tsansa ng La Nina. Mula sa dating 66%, ngayon umakyat pa sa 71%. Kaya hindi raw malabong mas marami pa sa 3 ang bagyo ngayong buwan. Anytime in September, October, November, posible po na mag-issue tayo ng La Nina Advisory. Nakikita naman na natin yung epekto, yung precursory ng La Nina. So, ibig sabihin, it's still we could experience na ngayon yung La Nina-like conditions na mas mataas na yung posibilidad na marami tayong natatanggap na ulan sa ngayon. Kapag sinabing La Nina, ito yung sobra-sobrang buhos ng ulan at may pagkakataong gabagyo ang lakas. Pero yung kondisyon natin ngayon, hindi pa raw yan La Nina sa ngayon. Gayunman, kung makikita sa Tropical Cyclone Threat Potential Forecast, posibleng 2 sama ng panahon na naman ang mabubuo pagpasok ng Lunes, na pareho pang nasa loob ng PAR. Ito na rin yung nakikita nating precursory sign ng developing La Nina. Dahil kung titingnan natin, nakikita natin yung unusual cooling dito sa Central at Eastern Equatorial Pacific. Ang kabaligtaran naman nun is mas umiinit naman yung karagatan na malapit sa ating bansa. So that is why napaka-favorable ng mga tropical cyclone or cloud clusters formation. Dahil tumaas na ang posibilidad ng La Nina, paghandaan ang mga susunod na bare months para sa mas malalakas na bagyo. Nakikita natin na may posibilidad na magkaroon ng mga super typhoon category yung ating mga bagyo, lalong-lalo na sa last quarter ng taon. So yun yung dapat natin paghandaan sa ngayon. Oras na magsimula ang La Nina, magtatagal ito hanggang unang quarter ng 2025. Asahan ng kung karaniwang hindi binabagyo ang January at February, posibleng makakaranas na raw tayo niyan. Mas palalakasin din ng La Nina ang iba pang weather systems tulad ng shear line, low pressure area at intertropical convergence zone. Sa papalapit na Pasko, hindi lang pang Noche Buena ang dapat ihanda, kundi pati na rin ang sarili bilang paghahanda sa maulang Christmas season. Mobile journalist Francis Orso po, hatid ang mukha ng balita.